nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the sky. Hello mga ka-jobs, welcome back to my channel. Dito na naman tayo. At ngayon is mag-waterproofing tayo. Dito tayo ngayon sa project. So mag-waterproofing tayo. Tapos pagkatapos natin mag-waterproofing is maglalagay tayo ng plastic para sa ceiling, para hindi na mag-molds yung nila, yung kanilang ceiling. So hindi na sila magpipintura. Kaya yun ang gagawin natin ngayon sa araw na to. Alright. Ayan mga ka-jobs, yun, nakapag-waterproofing na tayo. Na-waterproofing na natin lahat ng area. So ayan, pati sa taas sinama na rin natin. Actually hindi naman talaga kailangan na sa taas, pero meron pa naman tayong sobrang waterproofing adhesive. So kinapitan na rin natin para dagdag suporta rin yan sa ceiling. Kasi lalagyan pa to ng plastic Lalagyan natin yan ng plastic. Tapos pagkalagay natin ng plastic, ito kasing gagawin natin pagkatapos ito dito sa taas ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng plastic para hindi na magmo-moisture, hindi na sila magpipintura. Lifetime na gagawin nila na hindi sila magpipintura. Yun, kasi plastic na yun. Tsaka pagkatapos natin malagay yung plastic is yung shower tree naman dyan i-place natin yung shower tree. Pagkatapos natin ma-place yung shower tree, maglagay tayo ng leveling compound. Dito bubuhusan natin to ng leveling compound. Saka natin ilalagay yung cement board para pantay na pantay siya. Pag tiles, pantay na pantay siya lahat. At saka papantay na rin siya sa shower tree. Yan, kakaunti na lang ang parang level na siya lahat pati sa shower tree. Yan ang mga gagawin natin bukas pag natuyo to. Alright. Ayan mga ka-jobs, yan ang ilalagay natin na yung plastic. Ayan, at bubuksan natin at papakita ko sa inyo. Alright. Bali yan yung natin, yung ikakat natin na PVC para sa ceiling. Ayan, yung bali yan, gray siya, parang tiger yung kanyang design sa ceiling. Yan. Kaya yan, ikakat natin. Tapos ilalagay natin doon sa ceiling. Ayan mga ka-jobs, nakabit na natin yung PVC ceiling panel. Ayan. So ang gagawin natin ito pagkasunod is ikakabit natin yung mga drop light na ilaw. Yung mga ilaw at saka yung ceiling fan. Yun ikakabit natin. Pagkatapos natin dito mamaya papakita ko sa inyo pag nakabit na natin yung mga ilaw. Ayan, so ready for na yan, ready for tap na, kasi yung mga wire is naka-live na yan, na-tap ko na. So titestingan natin yan mamaya pagka nakikabit na natin. Alright, tapos pagkatapos natin isisunod natin itong shower base dito naman. Alright, mga ka-jobs, ito yung ikakabit natin. Ito ganito, yung drop light. So ang una natin gagawin before ito is ito muna yung kanyang driver. Tawag nito driver. Dati ang tawag nito is sa mga fluorescent lamp is tawag nito is transformer. Ngayon wala na kasing transformer kasi LED na yung lahat ng ginagamit. Ngayon ang ginagamit na nga is driver, LED light driver. Ito para sa mga LED. Kaya kasi LED na kasi itong LED na kasi itong drop light. Kaya ang unang gagawin is ito munang yung driver niya, yung driver is muna natin, i-attach natin doon sa live wire. Tapos before ito i-attach ito. Very lang to, friendly kasi lang to, plug and play lang to siya Ito. Igaganyan lang yan siya dyan. Ganyan. So, mo sa tatapat mo,
Ayan, tapos ikotin mo na ganun yan. Yan siya. Tapos i-clip mo to doon sa butas. Itong yung pinaka-wing niya. Itong spring wing, ano niya. Spring wing. Ito. So, yun na. Alright, at makikita nyo yan mamaya pagkatapos at ipapakita ko sa inyo. Alright. So ayan naman kay Jobs, kabit na natin yung dalawang drop light. So isusunod natin ulit yung dalawa dito. Yan, at saka ikakabit natin yung exhaust at saka yung main light nila. Yan. So ayan, subukan natin. So ayan na. Alright. Okay. So may ilaw na siya. Mga ka-Jobs, ayan nagawa na natin. Yan. Nagawa na natin yung mga ilaw lahat. Yan, yung drop light, yung main light, saka yung exhaust fan. Ayan, na natin, nakabit na natin siya. So, ayan natin yung yan yung drop light, okay na siya. Tapos yung pinaka main light, ayan, okay na rin. Tapos yung exhaust fan, ayan, so maanda na siya lahat, okay na. Ibagana na lahat ang kanyang connection, so okay na siya lahat. Alright, at magpatuloy natin paggawa rito. Okay. Ayan na yung mga ka-Jobs, na-in-place na natin yung shower tray. Ayan, ready for na to. Maglagay tayo ng leveling compound. I-level kasi natin yung flooring kasi hindi siya pantay. Kailangan kasi natin siya ng leveling compound para pumantay yung niya, yung kanyang flooring. Tapos pag nakapag na tayo, leveling compound, lalagyan natin siya ng cement board. Yun ang papatungan ng flooring. Ayan. Kaya yan, ito after that ng paglagay ng cement board, yan mag-start na tayo ng tiling. Yan, ready for tiling na po to. Itong itong CR na to. So lahat ng preparation ay natapos na. Ayan, at least na natin yung yung napakahirap na portion ng ng pag-renovation. Alright. Ayan mga ka-Jobs, bali nakalagay na po tayo ng cement board. Ayan, na-in-place na rin natin yung shower tray at saka yung cement board. So ready for na po to, tiling for flooring. Ayan, at saka ngayon ang next natin gagawin is maglalagay na po tayo ng layout. Mag-layout na po tayo dito ng button board para magta-tiling na po tayo. Ayan, so ito po is na po to, ready for tiling na rin po to. Ang purpose lang kasi nitong cement board para hindi po mag-cracking yung floor tiles. Ayan po ang purpose. Pero sa ilalim po nito, nilagyan po natin ng leveling compound kasi hindi po to level yung flooring nila. Kaya nilagyan natin ng leveling compound before natin nilagyan ng cement board. Yan po ang process po nito. Alright. Ayan, mga ka-Jobs, hanggang dito lang muna tayo. So abangan nyo po ang susunod po natin na steps po para sa pagtatiling na po nito. At yun po ipapakita natin sa susunod na mga araw.
Ayan, at thank you for watching. Sana po mayroon po kayong nakukuhang idea po paano po magawa po ng toilet renovation. Thank you for watching. Bye-bye. See you. Bye.